Ako si Melissa, 25 years old na ako ngayon. Ang kwento ang nangyari. Nung pinapaaral pa ako ng tiyahin ko sa Candelaria, Quezon, taga-Gumaka ako, tumira ako sa Candelaria. Sa bunsong kapatid ni Mama kapalit ng pagpapaaral nila sa akin, ay tumutulong ako sa mga gawaing bahay. Ang tiyahin ko ay busy sa business nila na bakery. Wala pang anak ang tiyahin ko, higit 10 years na silang mag-asawa, at 35 years old na din ang tiyahin ko. Ang asawa naman niyan, Tio Alvin, ay 37 years old na. Transfer lang ako noon ng grade 9. Kahit 17 na ako dahil pahinto-hinto ako sa pag-aaral ko sa Gumaka. Ang isang bagay namang napansin ko sa asawa ni Tia ay mabait ito sa akin at galante sa pera. Nang mag 1 year na ako sa kanila ay nagtapat sa akin ang tiyuhin ko na mahal niya ako. Noong una ay sinubukan ko ang umiwas pero hindi nagtagal ay tuluyan na din akong na-in-love sa tiyuhin ko. Mahal na mahal kita, Melissa. Handa akong iwan ang tiyayoli mo para sa'yo. Talaga, Tio, pero magagalit sa akin si Tia. Huwag mo na isipin yon kung gusto mo lumayo tayo. Huwag kang mag-alala sa tiyahin mo, may negosyo naman kami, hindi siya mahihirapan. Tuluyan ko nang hindi napigilan ang sarili ko na ma-inlove sa tiyuhin ko. 18th birthday ko nang tuluyan ko isuko sa kanya ang aking pagkababae. Dahil siya ang una ay tuwang-tuwa sa akin si Tio Alvin, lalo pa niya akong minahal, nagpatuloy ang aming mga kataksilan. Habang patuloy naman akong pinag-aaral ng tiyahin ko. Makalipas ang 1 taon ng aming kataksilan, at halos araw na bimbangan ay nagdalang tao ako. Anong gagawin natin, mahal? Sabi ko sa tiyuhin ko habang umiiyak at natatakot. Lumayo na tayo, Melissa, bago pa malaman ng tiyahin mo ang pagbubuntis mo. Walang paalam kami na umalis ng Quezon at nakipagsapalaran sa Maynila. Nakapagtrabaho naman agad si Alvin bilang isang panadero. Ako naman ay tindera na din sa bakery, stay-in kami. Kaya nakalibre na kami ng tirahan. Ang alam ng amo namin ay mag-asawa kami. Naging masaya pagsasama namin ni Alvin, lahat ng contact namin sa mga pamilya namin ay pinutol namin. Akala ko magpapatuloy lang. Kaming magiging masaya, excited na din kami sa paglabas ng baby namin. 7 months na tiyan ko, bigla namang nagkasakit si Alvin, una ubo lang na pabalik-balik pananakit ng dibdib at palanging nanghihina. Ngunit hindi nagtagal, gamit ang konting pera na naipon namin para sa panganganak ko ay nalaman namin na may lung cancer pala si Alvin at stage 4 na. Nang malaman ng amo namin ang sakit ni Alvin, ay parehas kaming inalis sa trabaho at nagbigay naman ng konting tulong. Dahil wala na kaming mapuntahan at matirahan, ay bumalik kami sa bahay ni Tiyayoli. Noong una ayaw kami tanggapin at pilit na pinapalayas, pero nang malaman ang kalagayan ng asawa ay tinanggap din ito. Ako naman ay umuwi sa amin. Mabuti na lang at di sinabi ni Tiyayoli sa family ko na ang asawa niya ang nakabuntis sa akin. Akala nila ay di lang ako pinanagutan ng nakabuntis kaya tinanggap na din ako sa amin. Lalaki ang nanging anak namin ni Alvin. Si Tia naman ay nagbibigay nagsuporta para sa bata. Ilang araw matapos ang 2nd birthday ng anak ko, ay tumawag si Tia at ibinalitang pumanaw na si Alvin. Pinapunta kami ni Tia at iyak ito ng iyak. Pagkalibing ng asawa niya, ay hindi na niya kami pinaalis ng anak ko. Gusto niya ako tulungan na alagaan ng anak ko. Habang nakatira kami sa kanila, ay muli kaming nagkaayos ng tiyahin ko. Magkatuwang kami sa pag-aalaga ng anak ko hanggang sa mag-asawa na ako. Ngayon ay 25 na ako, may asawa na at may anak na din kami. Ang anak ko kay Alvin ay na kay Tiyayoli. Mahal na mahal niya ang anak ko. Alam naman ng naging asawa ko na anak ko ito sa pagkadalaga, pero ramdam ko na hindi nito tanggap ang anak ko. Kaya iniwan ko na lang ito sa tiyahin ko. Paminsan-minsan, ate, ay di ko maiwasan na maalala pa din ang karansan ko kay Tio Alvin, lalo na at nagkaanak kami. Mayroong kabuhayan na iniwan si Alvin, lupa iyon at ang bahay nila ni Tiyayoli na pamana ng magulang ni Alvin. Laging sinasabi ni Tia na may karapatan ng anak ko kay Alvin sa lupa at bahay na yon. Bukod pa ang lupang 2,000 square meter na tabing highway. Kaya alam ko na malaking halaga din iyon. Kahit na kalahati lang nun ang para sa anak ko. Dahil kay Tiyayoli naman ang kalahati. Ang isang tanong ko lang po ay pwede ko bang maibenta ang lupa? Bilang ako ang tunay na ina ng bata, ayaw kasi pumayag ng tiya ko para daw yon sa anak ko kay Alvin. At nasa kanya din ang titulo. Pero iniisip ko lang naman po na kung maibenta ko ang lupa, ay magagamit ko sa negosyo na tindahan at karenderya. At pag nasa tamang edad na ang anak ko, saka ko ibibigay parte niya sa lupa. May karapatang legal po kaya ako sa lupa. Sana po ay may makasagot sa mga tagapakinig. Maraming salamat po.